Okay, so welcome muli sa Axel Engineering. Okay. So ang topic natin ngayon is how to make cutting plan for two-way slab. Okay. So bago ka kasi magawa ng cutting list or estimate ng at mag-install ng slab, mapa two-way man o mapa one-way, kailangan mo muna ng cutting plan. So idea kung paano mo siya ikakat at ililay. Okay? So, meron tayong example dito. Ayan, kumuha ako sa Google ng example. Ayan, kung makapansin nyo, slab schedule, may mark, S1, thickness 100. So, ang reinforcement niya ay parallel to the short at parallel to the long span. So, napakasimple na example na to dahil ang kanyang top bar at saka bottom bar ay parehong 150 at 12 mm. Sa ibang mga example, sa iba kasing mga plano nakikita ko before sa experience ko, hindi ganito ang presentation. Merong discontinuous, continuous support. Yung kasi dito pinag-isa na lang. For simplicity siguro, para madaling maintindihan. Maganda yung ginawa ng designer na to. So, i-screenshot nyo siya. Parallel to the short, yung mga sukat, top bar, bottom bar, ayan, pare-pareho lang. So, madali natin tong, kaya ito ang pinili kong example. Okay? So, bago tayo mag-proceed, meron akong dalawa munang idea na gustong ilinaw. Sa slab kasi, mapa-two-way o mapa-one-way, kailangan, ang number one, alamin mo muna yung tinatawag na long over short span ratio. So, kapag ka ang L over S, long over short, is less than 2, ayan ay two-way. Kapag ka ang L over S, long span divided by short span is equal or greater than 2, yan ay one-way. At ang isa pa, ang reinforcement ng slab ay pwedeng bent up bars or crank bars or cut bars and straight bars. So, ito yung curtailed kung tawagin. So, yan dalawang yan muna ang aking gustong i-tackle. Then, pupusid na tayo rito sa ating example using this example of slab schedule. At saka ito example na to, yan, ang ating floor framing. So, makikita mo yung L, yan nagsisignify ng long span. Yan. Tapos ang S naman, yan ang short span. Okay? So, ito yung kung i-consider natin yung S1, yung shaded portion. So, yan. I-isolate natin. Makikita natin ngayon na itong short span niya, example lang is 3.5. Ang long span niya is 4 meter. So, ang unang gagawin dyan is, pwede mo naman siyang i-drawing na hindi naka-scale, kahit approximate lang. Basta ilagay mo lang yung measurement. So, 4 at 3. Automatic yan. 4 divided 3.5 is less than 2. Kaya, two-way talaga yan. So, kung mapapansin mo yung kulay blue na line na yan, yan ang short. So, yan ang ibig sabihin ng parallel to the short, yung ipinakita ko kanina. At saka ito naman, parallel to the long span na red line, yan ang sa long. So, yung top bar na yan, yan ang TB top bar, ang BB bottom bar. Same also dito sa blue line na yan. Yung blue line na yan, yan ang short span. Okay, so itong makikita nyo, may arrow ako dito na ginagay. Itong straight continuous bar na yan, pwede siyang splice o kaya continuous. So yan, ganyan nyo siya gagawa ng cutting plan. At ganito naman ang section niya para madaling maintindihan. Yan, so ang section niya ay ganito. Yan. So makikita nyo sa taas, top bar, nakahook. Yan. Ang putol niya nasa L over 4. Okay? Yan, malinaw naman, nasa L over 4. Makapansin nyo, L over 4. Yan, L over 4 siya nakatapat. So, yan yung sa long. Section ng long. Okay? Ito, kaya ko sinabi na pwede siyang naka-splice or pwede siyang diretsyo. It's up to you. Depende kung ano ang magiging magandang kalalabasan or economy base sa commercial end. Okay? So, ganyan nyo siya ililay sa actual sa site. By the way, ang ating topic naman na ito ngayon sa video ay hindi man estimate, kundi kung paano lang gumawa ng cutting plan para nga ma-estimate mo siya at ma-install.
So ito, ganito mo siya ililay. Pwedeng splice, pwedeng diretso. Same also sa short span. Yan o, mapapansin mo. Sa short span, makikita mo, yan ganun din. Sa 3.5, sa 3.5 yan. Ganun din o. Naka-hook, top bars, tapos naka-hook. Ganyan. Ngayon, pwede ba siyang magkaharap? Dahil baka ang ating kasing presentation nakababa, pwede yan nakababa pareho, pero pwede rin siyang ganito. Yan. It's up to you kung saan mo siya kung convenient gawin. Pero pwede yan, naka-face down yung hook. Ngayon, para mas madaling maintindihan, ganito yan. So, ito yung lay niya ngayon. Kung mapapansin mo, yung blue line, yan, siya nga pala, ang isa mo rin dapat malaman, yung bottom bars niya, yun yung sa short direction, kailangan nasa ilalim, should be below bars on the long direction. Kaya nga, ganito yan. Yung kulay blue na yan, or dark sa screen nyo, ayan ay nasa ilalim, at yung red na yan, yan yung long, yan yung nasa ibabaw. Kung mapapansin nyo rito yan, yung kulay pulang guhit, dire-diretso yan hanggang dulo. Ito yon yung pulang guhit na yon, ang dire-diretso yan. Okay? Hanggang dulo, or pwede rin putol kung gusto nyo, basta splice nyo sa gitna. Okay? Pero yan talaga, kaya ko lang sinabi yan para kung mas maraming span. Pero kung dalawang span lang napasok sa commercial end, buuhin nyo na, okay? So kung mapapansin nyo yan, lahat ng blue muna, ang unang ilalatag mo ay blue, lahat ng kulay blue. Tapos, iibabaw mo na ngayon yung red. Yan. Nakaibabaw na yung red. Yan, pwede nyo na i-screenshot ngayon. Nakaibabaw yung red. Yan, ganyan tayo. Red sa ibabaw, blue sa ilalim. Yan para sa bottom bars. Ganyan nyo siya ilalatag, okay? Yan. Okay? Ngayon, pagdating naman sa top bars, ganito. Putol siya sa L/4. Yan. So, kunwari, consider natin tong red. Ayan yun, no? Ibig sabihin nun, sa top bars, yung red na yon. Yan. Putol siya sa L/4. Gitna, buo, hanggang L/4, tapos nakahook uli sa dulo. Yan. Ito ang ibig sabihin yan. Okay? Yan yun. Okay? Yan. Ganyan ang kanyang latag dapat. Okay? So, ito yan. Ang isa pa natandaan nyo rin, yung sa top bars naman, yung kulay blue, ngayon, yung sa short direction, ito yung short direction natin eh. Makapansin nyo, di ba yan ang short direction natin, section ano. Yan. Yung short na yan ay nasa ibabaw dapat nasa ibabaw ng kulay red, ng short. So, ibig sabihin yung, yan. Ito, ipakita ko yung corner. Ganyan ang mangyayari sa corner. Okay? Yan. Sa corner, ganyan. Itong blue ang nasa ibabaw. At yung red ang nasa ilalim. Pagdating dito sa portion na yan. I hope na nagigets nyo ha. So, i-review nyo na lang at tingnan nyo lang yung layout. Okay? So, ganito dapat ang paglilay niyan. Itong kabilang side, kung mapapansin nyo, hindi ko na din drawing. Medyo tinamad na ako eh. So, ganun din yan. Kung anong ginawa mo rito sa kabila, gagawin mo rin dito sa, yan. Ang mahalaga lang is, yung idea na, ang top bars sa short, kailangan nasa ibabaw, at ang top bar sa long, yun ang nasa ilalim. So, sa corner na yan, kung titingnan mo yung corner na yan, itong mga kulay blue na yan, saka to, dito, yan ang nasa ibabaw. Yung red ang nasa ilalim. Okay? So, ganito lang mo rin ililay sa section. Okay? Nakuha nyo? Ngayon, para mas lalo pang maging clear kung paano mo ililay ito, ganito. Yan. Yan. Siguro mo mag-gets nyo yan. Ito yung beam. Ito yung forma. Makita nyo yung forma. May concrete spacer siya. Yan. Ganyan. Yan. Tingnan nyo maigi. Yan yung top bar. Tapos may mayroon siyang bar holder sa kahabaan. Lalagyan mo siya ng bar holder kasi magtataka ka, paano mo nga ma-maintain yan dito sa midspan? Yan, mga midspan yan eh. Yung walang sa gitna, bakal. Yan. Yan, makapapansin mo, walang bakal dyan sa gitna. Malinis yan. So hanggang dito na siya sa L/4. Paano mo ma-maintain yung spacing yan? Lalagyan mo siya ng bar holder sa kahabaan. Ganito yan ang ibig sabihin ng bar holder. Yung bar holder na ito yan. Yan. Ngayon, paano mo naman ma-maintain yung kanyang spacing yan? Doon sa forma, may concrete spacer yan.
na 20 ang kapal. Nakapatong dyan yung short. Okay? Tapos may cheer bar naman. Yan. Ang cheer bar niya, ito naka-exaggerate lang ang drawing ko. Yan, cheer bar yan. Yan. Ito yan ang itsura niyan. Nakapatong siya rito. Para ma-maintain mo lang yung kanyang spacing din ng dalawang bakal na yan na kulay pula. Okay? So I hope nagigets nyo. Ganyan ang kanya magiging itong bakal na, ito naman, ito yung mga bakal ng beam. Nakapatong siya dyan. Yung top bar. So, ganyan ang magiging arrangement. Pag nagawa mo na kasi yung cutting plan, ito na yan. Ito yung sinasabi ko. Madali mo na siya ma-estimate. Oh. Ito ito pang isang idea dyan. Dagdag natin. Ito, yan, yung tinatawag na minimum bar diameter. 6 times bar diameter. Oh. So, sa amin kasi, sa karanasan ko, pagka 10 or 12, automatic 70 to 75 na lang yan. Yung ginagamit ko na dyan, na hook. O, minsan nga, 15 na lang eh. Yan. Pero yan, tatandaan nyo yan. Kaya ma-estimate mo na ngayon. 6 bar diameter yon. Tapos ito naman, paano nakuha yung 0.25? Example natin, 30 yung beam mo, 0.3. I-minus mo lang yung covering. Ang covering is either 40 or 50 mm. Yan yung 0.05. Okay? Yan. Okay, tapos ito L over 4. Since ang long span mo, long clear span yan, clear span. Yan, tingnan nyo na lang doon sa sketch ko. Ang ibig sabihin ng 4 divided by 4 is 1 meter. So, addin mo lang yan, 1 meter plus 0.025 plus 0.072. Yun na yung cutting length. At yan na rin yung bali mo. Okay? So, ang ating topic ngayon, hindi estimate. So, siguro maggagawa ko ng separate video kung paano ito ni-estimate at binibilang yung bakal at tanis niya. Okay? So, sana may nagets kayo. So, ulitin ko lang recap natin. Sa bottom, may ang bottom bar. Una mong ilalatag ang short, tapos saka mo ilalatag yung salong, yung kulay pula, nasa ibabaw ng short. Nakalapag yan doon sa sahig. Nakalapag yan dito sa sahig. Yan. Ito ang bottom bars niya. Nakalapag yan sa sahig. Pero nakakawang siya ng 20 mm. Kasi covering ang tawag doon. Okay? So, yung ganyan ang arrangement niya na. Ganyan. Tapos dito. Yan. Yung L over 4 na yan naputol. O, ito yun. Okay? So, I hope may natutunan kayong bago mga construct. At susunod siguro kung paano naman to i-estimate. So, yan ang example natin doon lahat galing yan. Ang magiging spacing niya lahat, nung itinuro kong yun, ay 150. Okay? So, lahat ng ito ay 150 ang spacing. Both ways. Pati ito naman, 150 rin lahat yan. For simplicity. Okay? Sa ibang mga schedule, hindi pare-pareho yan. Ito lang ang pinili ko kasi mukhang mas madali, para mas madali niyong maintindihan. Ang video na to ay para sa mga baguhang engineer at doon sa mga gustong matutong mag-supervise. Ang pwedeng gumawa nitong cutting plan, site engineer, bar engineer, or kahit hindi engineer, basta willing mag-supervise or kahit yung gusto nyong mangontrata sa paggagawa ng rebar. So, yun lang at hanggang sa muli.